Okay, amen. Blessed morning at panalangin ng buhay na kasiyasiya kay mula sa ating Panginoon. At congratulations din sa Diocese ng Makibaka dahil meron na tayong panibagong bishop, si Right Reverend Arnold Damayan. So purihin ng Panginoon dahil sa mission ay ipinagkaloob ng Diyos sa mga leaders at ang mga taong handang maglingkod para sa kanyang mission. Okay? Sa ating ebanghelyo, mga kapatid, napakaganda yung gustong iparating ng Diyos sa atin, lalong-lalo na sa mga panahon, pagkakataon o sitwasyon na hindi kayang magawa ng tao, lalong-lalo na itong masamang espiritu, napakahirap tanggalin. Okay? Kaya napakaganda yung mensahe na gustong parating ni Kristo, lalong-lalo na sa verse 20 to 21. Sinabi niya, tunay na walang hindi ninyo magagawa kung kayo'y may pananampalataya sa Diyos. Okay? Totoo po yan. At kailangan lang ng tao ang pananalangin at pag-aayuno, okay? Para mapalakas yung pananampalataya. Ngunit, ang tanungan ng mga apostol, bakit daw hindi nila kayang palayasin yung masamang espiritu? Ano bang problema? Okay? Dahil sa napakahina ang pananampalataya. Yun ang pinaka root word na minsan nahihirapan ang tao, hindi lang sa masamang elemento, masamang espiritu, o di sa kanyang sitwasyon sa pamumuhay. Kung wala kang pananampalataya o mahina ang iyong pananampalataya o kapangyarihan ng iyong pananampalataya, posible sa tao ang madaig. Okay? Napakataas yung percentage ng tao na madaig siya sa sitwasyon, sa mga pagsubok sa buhay o maging sa masamang espiritu. Ang term nga ni Kristo dito, madali kayong mapasukan ng masamang espiritu. Okay? So, ang panlaban dyan, ano ba ang panlaban upang maiwasan ito? Okay? Kailangang mapalakas ng tao ang kanyang pamumuhay na spiritual ito. Yan pinaka-problema natin ngayon na tayo ay namuhay materially. Okay? Parang mas pinipili nating material na pamamaraan, makadaigdig, will of man instead of will of God. So yun ang nakita natin lagi. Gusto natin yung mga material kasi actual. Okay? Kasi ang spiritual, nagre-required ito ng pananampalataya. Minsan hindi na-convince ang tao dahil hindi niya nakikita. Diba? Sabi naman ni Kristo na ang pananampalataya ay hindi lang sa mga nakikita, kundi sa mga hindi nakikita. Okay? Dapat isa yan sa mga maintindihan natin. At makakaya nating mapalakas ang ating pananampalataya sa pamumuhay espiritual gaya ng pananalangin at pag-aayuno. Di ba yung tanong ng mga apostol, bakit hindi namin napalayas yung demonyong yon? At ang sagot ni Kristo sa ganitong uri ng masamang espiritu ay hindi basta-basta. Okay? May mga masamang espiritu na ganito lang kanilang authority, kapangyarihan. Meron namang mas makapangyarihan ng mga masamang espiritu na kailangan mo ng pag-aayuno, pananalangin upang madaig mo iyon. Okay? At pangako naman ni Kristo ito na madadaig mo lahat ang masamang espiritu sa pamamagitan ng pananalangin at pag-aayuno. Kaya yung mga nagpapahirap sa tao, kung hindi mo kayang gawing pamamaraang makadaigdig, and then pamamaraang makadiyos, kung hindi pa rin madaig yan, yun, palakasin natin yung ating pananalangin at pag-aayuno. So, madadaig lahat. So, mahalaga ang pananampalataya. Isa yan sa mga, mula noon at hanggang ngayon, isa yan sa mga provision na pangangaral na dapat meron ang tao. Dahil ang bisa ng pananampalataya ay mula sa Diyos. At syempre, sino ba ang binibigyan ng Panginoon ng bisa ng kapangyarihan? Siyempre, yung nasa Kanya, may ugnayan sa Kanya, malakas yung pananampalataya sa Kanya. Kaya kung malakas ang iyong pananampalataya sa Diyos, bibigyan ka ng Panginoon ng authority. Imagine authority Pag sinasabing authority, gaya kay Kristo,
nagsasalita siya sa mga masamang espiritu na nakikinig ng mga masamang espiritu, kahit yung hangin nakikinig kay Kristo. Okay? Kasi meron siyang authority mula sa Diyos na gagawin yon, na sasabihin yon. Ngayon, kung bibigyan ka ng spiritual power and authority mula sa Diyos, kaya mong gawin kahit sa mga masamang espiritu, sa mga demonyo. Okay? So once na ang tao ay nakipag-engage in terms of spiritual matter, so meron na siyang spiritual authority and power mula sa Diyos. So i-exercise naman natin yan. Ay kailangan natin ng action. Mayroon kang pananampalataya ngayon, dapat isabuhay mo yan. Palakasin mo ang iyong pananampalataya, ang iyong kapangyarihan. So, mula sa Salmo 97:10, ano ba ang provision ni Haring David? Mahal ni Yahweh ang lahat ng namumuhi sa masama. Okay? Nang ibig sabihin, kapag ang tao ay mananampalataya, siyempre namumuhi siya sa masama. Hindi naman pwedeng i-entertain mo yung mabuti at masama. Hindi, nasa Diyos ka, hindi ganon. Kaya, kung baga binigyan mo ng pagkakataon ang dyablo na pumapasok sa iyo kapag dual ang tao, nag-entertain siya ng masama at mabuti. Dapat kung ikaw ay nasa Diyos, mananampalataya, kailangan mong hamuhian ang masama. Okay? Ito yung batayan sa mga nasa Diyos o mga sumasampalataya sa Diyos, sumusunod lagi siya sa pamantayan na maka-Diyos, hindi makadaigdig. Kaya yung mga mananampalatayang spiritual, malakas ang pananampalataya, pamantayang maka-Diyos ang pinapahalagan. So, mahalaga sa kanya ang pananalig, pananalangin, pag-aayuno, at disiplina. So, mahalaga yan. Okay? Kasi hindi naman pwedeng mananampalataya ka, din wala itong pag-aayuno, walang disiplina, wala ang pananalig. So, hindi pwedeng ganon. Kasi mahina ang pananampalataya ng isang tao. Pahina ng pahina. Kaya dahil sa pananampalataya, si Yahweh ang nag-iingat sa buhay ng mga lingkod niya. Na imagine kapag meron ka ng power and authority mula sa Diyos, okay, ang Panginoong si Yahweh ang mag-iingat sa buhay mo. Okay, sa lahat ng mga lingkod niya. Sa mga kamay ng Diyos, ililigtas ka. Okay, sa mga kamay ng kasamaan naman, ililigtas ka niya. Ganon katindi yung bisa, yung kapangyarihan, yung assurance mula sa ating Panginoon. Kaya ang tao, kung nagpapailalim lagi sa Diyos, yung kanyang pananampalataya ay nasa Diyos, iligtas siya, secure siya sa kamay ng lahat ng kaaway. Okay? Sa tapat mong pamumuhay, imagine sisinag ang liwayway. So yun ay sabi ni Haring David sa mga salmo. Now, kung malakas ang tao sa Diyos at tapat sa Kanya, napakaganda ang bisa nito. Hindi, di ba sabi ni Kristo, makikita nyo lahat. Lahat di ba minsan hindi natin nakikita yung mga bagay-bagay sa mundong ito. May iba na ang bilis makahanap ng solusyon. May iba naman hanggang ngayon na wala pa rin solusyon. Kasi, yun nga, hindi nabuksan ang kanyang pag-iisip. Sa pananampalataya kasi marami siyang saklaw na pwedeng magawa ng tao sa pananampalataya. Sabi ni Jesus dyan, higit pa rito ang masasaksihan ninyo. Kung kayo'y tunay, di ba? Sinabi ni Jesus sa kanyang mga apostol, nung nakita nila si Nathanael, ito ang tunay na Israelita. Walang bahid na pagkukunwari. And then sa bandang huli, sinabi niya, nakikita ninyo ang langit na bukas, and then manhik manaog ang mga anghel ng Diyos. So makikita ninyo kung ano ang meron sa kaharian ng Panginoon. So bubuksan ng Diyos ang ating mga pag-iisip at pag-unawa kung meron tayong pananampalataya. Kaya imagine kahit yung salita ng Diyos, takot dito ang masamang espiritu. Ngayon, kung ginagamit natin yung salita ng Diyos bilang pamantayan, bilang gabay at patnubay ng buhay, then hindi tayo mapapahamak sa daigdig na ito. So, para sa ating lahat, ano bang pinakamagandang hamon? Ayon kay Santiago, chapter 2:26, patay ang katawang walang espiritu, gayon din naman patay ang pananampalatayang walang gawa. Diba sa quotation ko, sinabi ko doon na
Maganda sa tao na meron siyang prinsipyo. Maganda yan. Maganda sa tao kung meron siyang ah, magandang pananampalataya. Pero ang mas makapangyarihan sa lahat ay yung ginagawa mo, sinasabuhay mo. Yun ang pinaka-powerful among others. Yung sinasabuhay mo ang pananampalataya. So, kung meron kang pananampalataya sa Diyos, if you have faith and you believe in God, walang bagay na hindi ninyo magagawa. Pangako yan ni Kristo, okay? Higit pa dito ang masasaksihan ninyo. Mapapanatag ang kalooban ng tao sa pananatili niya sa Diyos, sa pananampalataya. Matatahimik ang kanyang kaluluwa. Ang inyong mga pag-alala sa piling ng Diyos, matatahimik yan. Kaya saan ka pa pupunta? Maraming mga taong naghahanap ng kapayapaan, kung ano-ano na lang ang ginagawa. Simple lang upang mapapanatag ang kalooban ng tao ay ang mananatili siya sa Diyos. Okay? Isa yan sa mga pamamaraan na dapat gawin ng tao. At given ang mga kaloob na spiritual, ito'y mula sa Diyos. Pag sinasabing given, kahit sino pwede. Kaya, kasi ano ito ibinigay ni Jesus sa tao itong mga spiritual power. At ipinagkaloob niya ito for protection, assurance, di ba? Para hindi tayo maging alipin sa kasamaan at kapahamakan sa daigdig na ito. So, ang gawin ng tao ay isabuhay ang pananampalataya at laging hingiin. So, gusto mo ng karunungan, hingiin mo yan sa Diyos. Siyempre, isabuhay mo ang karunungang maka-Diyos. Okay? Napapagtagumpayan ni Jesus ang sanlibutan dahil sa pakikipag-isa niya sa Ama. At ang Ama naman ay sumasa kanya. Yan. Kung gusto mo ng authority, kapangyarihan, at mabisa ang iyong pananampalataya, yan ang dapat mong gawin. Ang makipag-isa sa Diyos. Dapat makipag-isa tayo sa misyon ni Kristo para yung bisa ng kanyang pangangaral ay may bisa sa ating mga pananalita, gawa, at pamumuhay. Kaya pwedeng gawin natin yan upang mapagtagumpayan din natin lahat. Si Kristo ang ating tagapagtanggol. Yan, tama po yan. At nakakatiyak tayong ligtas tayo dahil sa pananampalataya natin sa Kanya at ugnayan. So, hindi naman pwedeng naniniwala ka at sumasampalataya ka and then wala kang pananalangin. So, may ugnayan ba yan? Siyempre, kapag may pananampalataya ka sa Diyos, dumadalangin ka sa Kanya, pinapalakas mo ang relasyon mo sa Kanya, yun ay ugnayan. Di ba sabi ni Kristo, ang sinumang hindi nakakabit sa puno ng ubas. Sino ba yung puno ng ubas? Ang Diyos. And then tayo ang mga sanga. Sa panahon na ang sanga ay hindi connected sa puno, ang sabi niya, wala kayong magagawa. Kaya hindi makapagpamunga sa daigdig na ito. So si Kristo ang ating tagapagtanggol at nakakatiyak tayong ligtas dahil sa pananampalataya natin sa Kanya. Ang pananampalataya ay buhay. So, hindi po patay ang pananampalataya. Ha? Minsan kasi, parang walang power ang sinasabi ko. Wala bang kapangyarihan? Hindi ba effective ang iyong pangangaral, ang iyong pananalita? So, ibig sabihin, hindi pa talaga malakas. Hindi pa masyadong mabisa ang iyong pananampalataya, ang iyong kapangyarihan. Kaya, kung naramdaman mo na ang iyong pagsasalita, ang iyong pangangaral ay may bisa, so, ibig sabihin, may authority at may power yan mula sa Diyos. So yan ay dapat alamin ng tao kung mabisa ba ang kanyang pananalita. Nasa pagsasabuhay ng tao ang kapangyarihan nito. Tama po. Kasi sa panahon na once in a year, once in a month lang tayong tumatawag sa Diyos, paano magkaroon ng bisa yung kapangyarihan mula sa Diyos? Dahil sa pamamagitan ng pananampalataya, iniingatan tayo sa kapangyarihan ng Diyos. Yan, protektado ang lahat. Lalong-lalo na kapag bibigyan ka ng kapangyarihang mula sa Diyos. Ang inyong pananampalataya na higit na mahalaga sa ginto, sabi ni Pedro, Peter 1:7, ay sinusubok upang malaman kung ito'y talagang tapat. Yan, isa yan sa mga basihan noon na ang inyong pananampalataya na higit na mahalaga kaysa ginto ay sinusubok upang malaman kung ito'y talagang tapat. Nang ibig sabihin, kahit nasa Diyos tayo, ay sinusubok ang ating pananampalataya.
yung katatagan upang lalo pa itong mapalakas ang kapangyarihan at ah, bisa, bisa mula sa Diyos. Kaya sa patuloy nating pag-ayuno, pananalangin, mahalaga kasi yan eh. Yun ang dalawang binanggit ni Jesus nung tinanong siya ng mga apostol, bakit daw hindi nila kayang palayasin yung masamang espiritu yon. And then sabi ni Kristo, dahil sa napakahina pang inyong pananampalataya at sa ganitong uri ng masamang espiritu ay hindi nyo kayang paalisin kung wala kayong pananalangin at pag-aayuno. So, yan ay isa sa napakahalagang pundasyon, mga kapatid ng pananampalataya, ang pananalangin at pag-aayuno. Kaya kung ikaw ay nagnanais ng kapangyarihan, bisa, authority, influence mula sa Diyos, i-exercise natin ang pananalangin at pag-aayuno. Dahil tunay na walang bagay na hindi ninyo magawa kung kayo'y may pananampalataya sa Diyos. 100% agree. Okay? So walang kumu-question dyan eh, kasi nangyayari naman yan. Ibinigay ng Diyos ang kanyang kapangyarihan at authority sa mga apostol at sa mga apostol then sa church at sa mga taong nagpapahalaga dito ay nakamit niya ang kapangyarihang spiritual na mula sa Panginoon. So naway maintindihan natin at sabi pa nga ni Kristo, kung ganito ang inyong pananampalataya, kaya niyong utusan ang bundok to move. Okay? Tumalon ka doon. Mangyayari yon. So parang sa tingin natin mahirap, pero sa panahon ni Kristo nangyayari yan. Dahil nga may authority sa Jesus sa lahat ng bagay. At maganda yon kung ikaw ay bibigyan ng authority and power mula sa Diyos, kaya mong magagawa. Kaya palakasin natin ang pananampalataya sa pananalangin at pag-aayuno dahil malaki ang bisa nito sa pamumuhay ng tao. Amen? And the name of the Father,